noon mga kaibigan no, sa Katolik. Ah, sa isip ko lang gusto kong kumanta talaga from yung loud, pero nahihiya ako sa katabi ko ba 'pag lumakas. Minsan mga kaibigan 'pag lumakas kasi lumilingon kasi sila 'no, lumilingon di siyempre na, ah, bakit kaya lumingon ano? Kasi ang lakas-lakas ng boses ko minsan kasi 'pag gusto ko ba yung ikanta talaga, lilingon sila. Siyempre nahihiya 'di ba, kaya hindi na lang. Yung may gano'ng sitwasyon na nangyari sa buhay ko mga kaibigan. Ngunit, ang gusto talaga ng Diyos na kakantahan natin siya na, kung bagay yung parang hinaharana natin siya mga kaibigan 'di ba, kung naranasan ninyo, nakakaranas ba kayo ng magharanas ng birthday? Halimbawa may nag-birthday, hinaharanahan. 'Di ba 'pag hinaharana natin sa birthday 'di ba mga birthday song, gano'n din sa Diyos, worship, mga worship song at saka kailangan yung bang feel talaga natin from our heart yung pagkanta kay Lord 'no, yun. 'Pag sabagay sa tao lang tayo nahihiya, ngunit sa Panginoon kahit ano ang klase ang boses natin, wala yun sa kanya kasi ang tinitingnan niya yung sa puso, yung pagkanta natin na para inaalay natin talaga sa Diyos. Yun yung, kinakatuwa ng Panginoon, 'no? Marami ding magagandang boses ngunit, ang kanilang pagkanta ay wala sa isip kundi, ano lang yung bang, kumanta sila para to please people na I have a good voice, parang gano'n. May mga gano'n ding tao 'no? So ang hinahanap ng Diyos ay ang mula sa puso na pag-worship natin mga kaibigan, kahit ano pa yung kaano ng boses natin, hindi yun tinitingnan ng Panginoon. Eh, sa puso po tumitingin ang Panginoon. Ang importante tayo yung kumakanta na may kasayahan, yung feel mo talaga sa Lord. Tayo yun mga kaibigan ang dapat doon na feel natin ang Diyos. Magsiawit kayo at dalhin ninyo rito ang pandereta, ang masayang alpa, sangpo ng salteryo, no? So, at dito sa verse 3, magsihihip, blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed on our solemn feast day. Ito mga kaibigan, itong new moon mga kaibigan, sa ngayon hindi na natin 'to narinig mga kaibigan ano, hindi na kahit nga sa Katolik parang hindi ito sine-celebrate, Kasi ito yung sa naunawaan ko mga kaibigan ano, ito yung hinahanap ng Diyos na totoong pagsamba dahil may mga month, mga date at ano ba yun, basta yun ang naunawaan ko ng mga kaibigan kasi lagi akong noon nakakita ng mga numbers, mga buwan, mga sun, yung about sa connection ba in this world, yung nakikita ko mga kaibigan na, pabalik-balik sa akin ang moon, yung mga, ah, new moon, gano'n na pabalik-balik kasi kaya hindi ko naman alam kung, anong gagawin ko 'no. Pero, sige lang susubukan ko, sabay gano'n. Susubukan ko kung ano talagang gusto ng Diyos dahil ang Diyos naman kasi ay naghahanap siya ng true worshipper, 'di ba sinabi niya sa John chapter 4 verse 23 and 24 'di ba? Basahin ko mga kaibigan para sigurado. Ito na lang. Hindi lang ha. Para sigurado na marinig mga kaibigan. Ito sa John 4. Minsan meron ako na kwento na mga pastor kasi ito yung inaano ko, sabi ko, kung naghahanap ang Diyos ng totoong worshiper Tapos ito yung references ko, yung sa John 4:23 and 24. Babasahin ko ngayon mga kaibigan. Sinabi dito, but the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. And then 24, God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth.
So, 'yun ang references ko dito mga kaibigan. Dito nga sa 22 mga kaibigan, maganda din ang sinabi, eh. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Tingnan mo mga kaibigan, 'di ba, yung iba nagsasamba sila kasi sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyosan. Sabagay dito na-mention din naman dito, eh, nandito sa, talata nabasa ko dito na sabi dito walang ibang Diyos, 'di ba? Pasensya talaga kung may Catholic na nakakarinig nito. Ako naman sinasabi ko lang at pinapatotoo ko naman, eh, 'no, wala na ako sa ano na 'yan. At huwag po kayong magalit ha dahil ako hindi ko isasalita kung hindi ko naranasan sa sarili ko dahil baga ini-experience ko kasi kung ano yung naunawaan ko, sinusunod ko. So ngayon, pinu-push ko talaga na dapat talaga mag-repent kasi walang ibang Diyos, 'di ba? Isa lang ang Diyos natin. Kung naniniwala tayo ang Diyos natin ay parehas sa Diyos ni, Abraham, ano ba 'yun, ni Isaac and Jacob. Kung naniniwala tayo na ang Diyos natin ay kagaya ng Diyos nila, dapat isa lang ang Diyos natin, 'no? Wala ng iba, walang ibang mga pangalan. Huwag po kayong magtawag ng iba-ibang pangalan mga kaibigan dahil another spirit 'yun, eh. Klaro naman talaga 'di ba, hindi Diyos ang tinatawag, tingnan mo yung mga pangalan nila 'no. So, sana po ito po talaga ay, ah, isa sa testimony ko 'to mga kaibigan, eh. Kaya, hindi sabi ko noon 'pag umalis na ako dito, hindi na ako magsasalita tungkol sa mga ganito, hindi pala ako ang masusunod, ang Diyos ang masusunod. Kasi yun nga, kaya nga nandito ako para, mag-correct, 'di ba? At ipakita na mali. Kaya bahala na, may Diyos naman, eh. Sabi nga ng ibang pastor, mag-ingat daw ako sa aking mga post at sa aking mga sinasabi. Pero anong kabuluhan, 'di ba? Anong kabuluhan na nandito ako ngayon, ginamit ako ni Lord tapos, hindi ko isasabi. Tapos halimbawa, mag-please ako ng tao para gugustuhin nila ang aking mga videos or, aking YouTube or aking Facebook. Tapos hindi ko sasabihin na kung anong totoo. Si Lord ang magagalit sa akin. Eh, siyempre mas matatakot ako kay Lord kaysa tao. Dahil si Lord, soul and my body and soul pwede niyang anuhin, sirain. Ang tao hindi siya makakasira sa kaluluwa, pero ang Diyos makakasira nun 'no? Kaya dun ako matakot. So yun mga kaibigan at sinabi dito na ang ganda nito mga kaibigan, oh, "Dinggin mo o bayan ko at ako'y sasaksi sa'yo, o Israel, kung ikaw ay makikinig sa akin." Imagine kung makikinig tayo sa kanya ay siya ay sasaksi sa atin, "I will testify unto thee, O Israel, if thou wilt hearken unto me." Kung makinig tayo sa kanya mga kaibigan. Salamat po sa aking ang dami na ng ko viewers ko, 15. Thank you so much sa aking 15 na mga kaibigan na nandiyan. Thank you so much ha. At sinabi ito pa mga kaibigan, ang ganda mga kaibigan, eh, sinabi dito, "Kung ako'y didinggin ng aking bayan, kung ang Israel ay lalakad sa aking mga daan, aking pasusukuing madali ang kanilang mga kaaway." 'Di ba klaro mga kaibigan, 'di ba? Kailangan lang talaga natin ay obey, sundin lang talaga natin ang Diyos para nga imagine pasusukuin niya ang kaaway natin, eh. So halimbawa kung meron tayong kaaway, halimbawa merong nag-ano sa atin, meron diyang mga tao na galit sa atin, bakit bakit tayo matatakot? May Diyos tayo, eh, sinusunod natin ang Diyos. Dudinggin ng Diyos ang ating mga dasal, 'di ba? Kung may galit 'no, kung meron tayong kaaway. Pero sabagay, tayo, we have our enemies kasi 'yun ang sinusunod natin. Ngunit yung enemies natin mga kaibigan 'no, kung walang Diyos siyempre nagkikimkim ng galit at gustong gumanti, hindi tayo maano. 'Yun nga ang sinasabi ko na 'pag may Diyos tayo sa buhay natin mismo, hindi tayo matatakot
kahit ano pa yan, tao pa yan or spiritual na bagay. Yun pala yun mga kaibigan, eh. Kasi, mayroong spiritual world na hindi talaga natin yan sila nakikita 'no, na pwede tayong saktan. Ngunit may Diyos tayo na dinadala, hindi yan sila